Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po si Senadora Amy Marcos. Sanay na sanay po. Sanay na sanay po. Puro salita. Puro salita. Pero nakita po ba natin ang gawa at tinututukan po ba niya ang kanya mga ine-expose? Mga ine-expose po. Puro po bintang, paratang, puro marites po. At sinasabi pa na yung kanyang pamilya mismo, mga tambay, ay may problema po. Lalong-lalo po sa issue ng korupsyon. Mismo, siya pa ang nagpapahiwatig pero may napapala po ba ang mga Pilipino sa kanyang mga patutsyada? Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga expose. Ngayon po, ano po sinasabi niya ngayon? BICAM daw po, may magic daw po sa BICAM. Matagal na pong alam ng mga Pilipino yan. Kaya alam po, wala pong nag-iimbestiga. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Senadora Amy Marcos at pakinggan din po natin si Representative o si Congressman na Ungab, mga kababayan. Ito po, napakagaling po magsalita. Mga kababayan, puro salita. Inihayag ni Senator Amy Marcos na may himala umanong nangyayari sa mga Bicameral Conference Committee o BICAM para sa proposed 2026 national budget. Ayon sa Senador, malaki ang maitutulong ng pag-upload ng mga dokumento gaya ng panukala ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian upang masubaybayan ito ng publiko. Bagamat available online ang National Expenditure Program o NEP, aniya hindi dito nagkakaroon ng problema kundi sa mismong BICAM. Yung sinasabi na ipapalathala yung NEP, ilalabas yung mga iba't ibang report. Digital ang copies na. magika naman, hindi sa digital copy ng NEP, ng GAA, ng kung ano-ano. Ang magika nasa BICAM, mini BICAM, micro BICAM. Nagugulat na lang kami dun eh. Doon naman tayo nasisindak. Ikinababahala rin ni Senator Amy ang pagbabasura ng kanilang mga amendment sa sandaling lumabas na ang BICAM report sa kabila ng mahabang hearing at pagod ng mga miyembro ng komite. Dati ko pa sinasabi, live stream kaya yung BICAM na yan para magkabukuhan na, mabisto na. Kasi miski kami na member ng BICAM, ako kasi vice chairman ako, di ko alam kung ano nangyayari, nagkakagulatan. Kaming lahat. Nakita niyo po mga tambay, nagkakagulatan na po sila. Pagkaubos na po ang pera ng taong bayan, saka po sila nagugulat mga kababayan. Ganyan po katindi ang mga politiko po. At ito po, puro pamilya niya po rito. Ang presidente po, kapatid, ang pinsan, ang speaker, puro po pamilya niya ang sangkot po sa mga sinasabi niya na siya po'y nagugulat at nagkakaroon po ng magic mga kababayan. Ibang klase ito po. Itong magic, puro pamilya niya. Ito po, pakinggan po natin ito. Matagal na po yan. Ngayon po, sinasabi niya, itong 2026. Paano po yung ginawa noong 2025? 2024 at 2023. Mga ginawa po ng kalahi mo, kamag-anak mo, at pinipirmahan ng kapatid mo. Ano yon? Wala lang. Pakinggan po natin si Congressman Ungab. Ito po'y pasabog ni Congressman Ungab noong nakaraan po, mga tambay. Grabe po. At wala po ritong pumalag na mga buhaya. Hindi po kinwestiyon si Congressman Ungab sa kanyang pasabog, lalo-lalo po sa pera at budget ng taxpayer po, mga tambay. Ibang klase po ito mga ito. Pakinggan po natin. Ito po, setup ko lang po. Talagang grabe ang ginagawa po nila. Pero pagdating po sa isang senadora, mga kabayan, ay hanggang salita lang po. Walang investigasyon dyan. At walang mananagot. Ganun po katindi.
the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. For the sake of every Filipino in need, for our duty to the Constitution, for the future of our children and our children's children, I respectfully appeal, let us act now to correct this injustice. Sa kanyang eksplosibong privilege speech, tinuligsa ni Congressman Ungab ang 2025 budget na aniyay lumabag sa umiiral na special laws. Binalaan niya ang Kamara sa legal at moral na implikasyon. I rise today with a resolute heart to speak on our national budget. Not as a ledger of pesos and centavos, but as a living promise we make to every Filipino who trust government will safeguard their health, their dignity, and their hope. The numbers we debate are in truth the measure of our compassion, our dignity, our will, and the test of our constitutional duty. These items under the automatic appropriations, particularly the special accounts in the general fund and the use of income in the general fund, is a product of painstaking legislations passed in previous Congresses, fully debated by our illustrious predecessors in the four corners of this legislative hall. The BICAM has practically altered and superseded 13 Republic Acts or special laws, and to include the PhilHealth Funds reduction, a total of 14 laws that earmark certain funds from sources already specified as a product of exhausted debates in both the House and the Senate. The 14 special laws specified under the automatic appropriations, particularly special accounts in the general funds and the utilization of income under the general fund that were altered and superseded by the GAA 2025 are as follows. Number 1, RA 11239 or the Special Road Fund. This act amended RA 8794 or the Motor Vehicles User Charge. Number 2, RA 8718, RA 9496, and RA 10848 or the Agricultural Competitiveness Fund, ASEP. Number 3, RA 8800, 8800, Remedies Fund or the Safeguard Measures Act. Number 4, RA 8800 again, or the Competitiveness Enhanced Measures Fund of the Safeguard Measures Act. Number 5, RA 10654, or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Fisheries Management Fund. Number 6, RA 9335, or Rewards and Incentive Funds of the Attrition Act of 2005. Number 7, RA 10929, or Spectrum Usage Fund of the Free Internet Access in Public Places. Number 8, RA 9514 or Bureau of Fire Protection Fire Code Income. 9, PD 1529 or Land Registration Fees and Collections. Number 10, RA 9165 or Dangerous Drugs Act. Number 11, RA 9356 or the National Endowment Fund for Culture and the Arts. Number 12, RA 11363 or the National Space Agency Act. Number 13, PD 1234, PD 1854, RA 11435 or Coconut Development Fund and the Coconut Consumer Stabilization Fund. And last but not least is number 14, the Sin Tax Law of 2012. This item may not be the list of SAGF or UIGF, but the law is clear that 80% of the incremental proceeds of the Sin Tax Law will go to universal health care. The central constitutional issue requiring urgent clarification is this. Does Congress, acting through the Bicameral Conference Committee, have any legal authority to increase the amounts allocated to the special accounts in the general fund beyond the actual program expenditures backed by their designated revenue sources? Such actions appear to contravene the well-established principle that SAGFs are intended to be strictly limited to their earmarked revenues and cannot be augmented arbitrarily beyond what is legally mandated. This is far from a procedural technicality. It strikes at the very core of our constitutional framework. These potential violations constitute serious breaches that could undermine the legitimacy of the entire budget process, potentially rendering it null and void. The implications are profound. As such, precedents risk empowering future legislatures to disregard constitutional fiscal constraints with impunity. The Constitution vests in Congress the power of the purse, but more crucially,
It requires us to exercise this power with faithfulness to existing statutes. The General Appropriations Act cannot amend or override special laws previously enacted by Congress. This disregard for sanctity of the law undermines not just legislative intent, but the very legitimacy of this institution, and exposes the budget to legal challenge and public condemnation. I call on this august chamber to restore the trust, the confidence, and the integrity of the entire budget process. As a former chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Grabe, no? Grabe. Totoo po yan. Yan po pinaka-worst at pinaka-corrupt na budgeting sa kasaysayan po. Itong 2025. Yan po ay pinatotohanan po ni Congressman Ungabs, mga tamay Ungab. Grabe, no? 19 na napakarami pong paglabag at kinuhanan po na isang damukal na pagkakaperahan po, mga tambay. Grabe. At ang total po niyan, at yung mga blanco pa na naisingit po nila, at si Congressman Ungab din po ang nagpasabog po noon. Ano po yon? Yung 241 billion na mga blanco na naisingit po pagdating po sa GAA. At yung sinasabi po ni Senadora Amy Marcos na yung magic pagdating sa BICAM, puro salita lang po ang gagawin po ng Senadora. Wala pong maimbestigasyon. Ayaw po nilang pagtulungan at ayaw nilang tulungan. Ayaw nilang tulungan ito pong sila Congressman Ungab para po tumayo. Suportahan po sana ng Senado dahil wala pong makukuhang suporta si Congressman Ungab sa House of Representatives. Dahil ang kanya pong pinatutukuyan po ron ay yung pinakatambaluslos na tinatawag ng Vice President na talagang most corrupt. Di po ba? Sa kasaysayan po ng House of Representatives. Sa bagay, sinabi na naman po yan directly. Direkta na po sinabi ng dating Pangulong Duterte yan nung hindi pa po siya kinikidnap at pinatatapon sa Netherlands sa The Hague, sa ICC. Di ba? Ano po sabi ng dating Pangulong Duterte? Yang institusyon na yan, Senado at House of Representatives, ay pinakaraten, pinakabulok, pinaka-worst at pinaka-corrupt na institusyon sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya nga po sarado raw po mga libro niyan. Sarado, ayaw nilang buksan sa mga Pilipino. Ayaw nila. Grabe po yan. Saradong-sarado po. Dahil po sa dami po yata ng korupsyon, hindi na po nila kayang buksan sa publiko dahil magkakabistuhan na po, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos, wala. Paano natin paniniwalaan si Senadora Amy Marcos? Sa dami po na ma-in-expose nito, meron na po ba siyang inimbestigahan na tinutukan at napanagot at naparusahan? Wala, mga kababayan. At sino po ba yung lagi niyang pinatutukuyan? Di po ba lahi niya? Kung gusto ni Senadora na makatotohanan na mawala na lahat ang issue ng magic, korupsyon, pulburon sa panunungkulan ng binagawang Pilipinas, bakit po hindi niyo pangunahan? Senadora Amy Marcos, pangunahan nyo na. Mapalitan na silang lahat nang ang taong bayan naman ay makakita at makatanggap at makaranas naman ng konting kaginawahan pag nawala na sa posisyon ng lahi nyo. Hindi po ba, Senadora? Yan po ang pinakamaganda nyong gagawin sa mga Pilipino. Di ba? Pangunahan nyo na. Napalitan na ang lahi ninyo. Wala pong ginagawang maganda. Yata umano ang lahi nyo sa mga Pilipino, sa Pilipinas. Dinala ng lahi nyo sa pagkakabaon sa utang. Isang damukal na korupsyon, issue. Kayo na rin ang nagsasabi. Ang korupsyon
At kayo rin na nagsasabi, direkta nyo sinasabi, na hindi na ang Marcos ang nagpapatakbo ng bansa. Hindi po ba, Senadora? Ang nagpapatakbo na kanyo ng bansa ay isang Araneta at isang Romualdez. Sa inyong bibig po nanggaling yan. Ngayon, bakit po pinag-uubra nyo? Bakit po? Kasama po ba kayo? Kasama po ba kayo dito sa mga nangyayari sa ating bansa? Sa ginagawa ng pamilya? Sa ginagawa ng kamag-anak? Na nagkakaganito? At puro lang po kayo parinig. Puro lang kayo salita. Pero wala naman po kayong aksyon. Di po ba? Napakarami na pong nagpapatotoo. Humihingi lang po ng suporta. Suportahan lang si Congressman Ungab sa napakarami niya pong hawak na ebidensya na ginawa ng inyong pinsan na tinatawag na tambalos-los. At ito'y pinirmahan ng inyong kapatid. Hindi po ba dapat, Senadora, pagka ganito mga klaseng politiko na kalahi mo, hindi po ba dapat ito mag-step down na? Palitan na! Dahil napakarami ng paghihirap ang binibigay at korupsyon sa taong bayan. At ang dami ng magic sa sinasabi niyong magic at issue ng korupsyon. Dinidirekta niyo pa. Ang problema ng issue at ng korupsyon ay nasa BICAM. Nakita niyo po? Pero wala, hanggang salita lang. Lahat puro salita. Walang aksyon, walang gawa. Puro ngingas kugon lang. Puro umpisa. Walang natatapos yata. Hindi po ba? Kamukha lang ng ginawa nyo. Kay dating Pangulong Duterte, pinaasa nyo lang ang mga Pilipino. Wala na. Tahimik na po kayo ngayon. Nasaan yung sinasabi nyo pauuwiin si dating Pangulong Duterte? Nasaan na? Hanggang halalan lang. Di po ba? Lahat. Lahat hanggang salita. Kaya tuloy ang mga Pilipino ngayon. Mga Pilipino ngayon, ano sinasabi sa inyo? Manggagamit daw kayo. Sanay na sanay daw po kayong manggamit para lang sa inyong kapaki-pakinabang, kapangyarihan. Kaya nyo daw magsinungaling. Kaya nyo daw mambudol at manggamit para sa inyong mga ambisyon. Bakit po kayo nagsasalita ngayon? Napakarami nyo binubunyag. Ang sinisiraan nyo, pamilya nyo. Bakit? Dahil may ambisyon po ba kayo na mas mataas? May ambisyon po ba kayong maging presidente? May ambisyon po ba kayong maging vice president? Senadora Amy, maniniwala lang sa inyo ang taong bayan na kayo'y ibang Marcos, ibang Romualdez. Pangunahan nyo. Pangunahan nyong impeach ang inyong kapatid at ang inyong pinsan. Mawala na po sila sa pagiging speaker at pagiging pangulo. Tingnan po natin kung kaya nyong gawin. Dahil lahat po ng problema ng bansa, kayo na rin mismo direkta pinatatamaan nyo ang lahi nyo. Lahi nyo na hindi mahusay, korap na paglilingkod, walang kwentang pagpapatakbo ng bansa. Hindi nyo nagugustuhan lahat ng ginagawa nila. Pero pinananatili pa rin ninyo sila sa kapangyarihan. Bakit po? Bakit po? Yun ang malaking tanong. Bakit? Di po ba? Dahil kapangyarihan. Tumatama po ba? Tumutugma yung sinasabi ni Vice President, Senadora? Nung makabalik na po sa lahi ninyo kapangyarihan, ay hindi na po nanaising mawala pang muli. Totoo po ba yung Senadora? Kasama po ba kayo ron? Kaya po hanggang banat lang po kayo? Babanatan nyo ng babanatan ang lahi ninyo. Sisiraan nyo na sisiraan ang lahi nyo para sabihin nyo na kayo'y kakaiba at pwede pa kayong iboto ng taong bayan sa susunod sa pinakamataas na posisyon katulad ng Pangulo o Vice President. Dahil kakaiba kayo. Nag-e-expose kayo. Ini-expose nyo ang kabulukan ng gobyerno. Binabanatan nyo sila. Pero yung binabanatan mo'y kadugo mo, kalahi mo. Di ibig sabihin, ang mga kalahi mo, kadugo mo, mga walang kwentang politiko,
Di umano. Ganun po ba, Senadora? Walang kwenta pala ang dugo at lahi mo pagdating sa politika. Mga magnanakaw umano. Manggagamit. Mga hudas at taksil sa bayan. Di umano. Ganun po ba? Ganun po ba ipagmamalaki ng isang Senadora Amy Marcos para lang sabihin na siya iba? Unbelievable. Nambubudol na naman po ba kayo, Senadora? Nag-uumpisa na naman po kayo magsalita na magsalita dahil malapit na po ang susunod na eleksyon. Nanalo na po kayong Senadora. Ambisyon na naman at manggagamit na naman. Ganun po ba? Expose ng expose ng expose ng expose. Di po ba? Bakit kailangan pa expose? Di po ba mas kailangan po tanggalin para hindi na po ito lumaki ng lumaki ang kanilang nanakawin? Kailangan i-stop mo na. Tanggalin mo na. Di po ba walang iniwan niya sa isang kaing? Di ba? Sa isang basket ng kamatis. Di po ba? Pagka merong isang bulok na katulad ng kamag-anak mo umano at kapatid mo umano, di po ba pagkakamatis, kailangan tanggalin mo na para hindi na mahawa lahat na mabulok? Nangyari. Nangyari po, bulok. Bulok po ang gobyerno umano. Kaya lahat po ngayon ay bulok. Lalong-lalo po sa korupsyon na bulok. Di po ba dapat tanggalin, Senadora? Bakit pinananatili nyo? 3 taon lang po, 3 taon, puro salita. Pero ang gobyerno ay bulok. Bulok ayon sa inyo. Korap. Walang say, walang binatbat at ang dami nyong batikos. Pero pinananatili pa naman ninyo. Kaya nangyayari dito, sanay na sanay kayong gumamit ng script. Scripted lahat ng sinasabi at salita nyo. Wala sa puso. Wala. Puro sa bibig. Wala sa isip. Puro pang sariling interest lang po yata ang alam na alam nyo, Senadora Amy Marcos, na paghahalata po kayo. Puro pamumulitika lang po. At gusto lang po ninyo itangi. Iangat ang inyong pagkatao para po sa ambisyon politikal. Hindi po ba, mga kabayan? Wala tayong aasahan. Wala tayong aasahan sa mga ganyang klaseng politiko. Sanay na sanay po, mga tamay, gumamit po at ng script at sinasabi umano, manluko, mambudol, manggamit para po sa ambisyong politikal. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga tambay, sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at sa mga nagsusubscribe po, thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, si Norma Garcia, si Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at ingat po, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung lagi po nating hiling na magkaisa po sana tayo, mga tambay, na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po sa kanila pong dinaranas na pahirap ng binagoong ang Pilipinas. Maingatan po sila, lalo po ang dating Paong Duterte, na madugtungan pa po ang kanyang kalakasan at buhay at mailayo po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Sa muli po, mga tambay, tayo rin po yung magdasal at tayo po yung maingatan. Ingat po tayo, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.